Magandang umaga po at mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Ang ating pong tatalakayin ngayon para sa ating pong daily gospel exhortation ay tungkol po sa kay Zaccheo na isang maliit na tao at kinukonsider po ng mga Hudyo sa kapanahunan po ng Panginoong Jesucristo na isang traidor at masamang tao dahil corrupt siya at traidor dahil nga po sa kumukulikta siya sa mga tao hindi para sa kapakinabangan ng mga Hudyo, nakapwa rin naman Hudyo niya, kung hindi para sa kapakanan ng imperyo sa Roma. Kaya para sa mga Hudyo, isang traidor na gawain yun ng isang kababayan nila. Napakayaman niya dahilan sa noong araw ang sahod ng mga kolektor, ang tinatawag nilang publikano, mga nagtatrabaho sa gobyerno, ay walang tiyak. Ang tiyakin mo lang yung kota na dapat mong ihanda sa bawat buwan na ibibigay mo sa imperyo sa Roma. Ang kalagdagan nito na koleksyon mo sa'yo na. Sa halip na monthly lang mangulikta siya ng buwis, pwede niyang gawing araw-araw. Pwedeng walang amount kung magkano. Wala sigurong tax code sila noong araw. Bahala ang kolektor. Ang importante sa Roma, nabigay mo ang inihiling nila na kota. Kaya siya, nagpapasasa. Gamit-gamit niya ang kanyang posisyon na hindi naman pwedeng kontrahin ng mga Hudyo para mangulikta halos araw-araw. Lahat ng mga kolektor, siya ang pinuno. Kaya siya ang sentro ng lahat na paninisi at lahat na mga nakikitang hindi maayos na ginagawa ng gobyerno. Siya ang nakasentro sa galit ng mga Hudyo. Kaya consider siya as makasalanan. Pero ang nangyari po, siguro Banal na Espiritu na rin ang nanawagan sa kanya para sa kanyang kaligtasan. Nung malaman niya na papunta doon sa Jericho ang ating Panginoong Jesucristo, siguro narinig na niya ang mga ginagawa ng kanyang kababayan na si Panginoong Jesucristo, mga kababalaghan, mga miracle na nangyayari, pagpapagamot sa mga may sakit, pagpapabalik ng paningin ng mga bulag, iba't ibang himala na gagawa ng Panginoon at magaling mangaral, magaling na at mabuting mangangaral. So nagkaroon siya ng interes na tingnan ko nga sino itong sinasabi nila at pinagmamalaki ng halos lahat ng mga Hudyo dito, na kung saan nagpupunta nandun sila lahat at nakikinig sa kanya. Kahit na walang pagkain, sige, makikinig lamang dahil higit na naunawaan ng mga tao ang totoong aral at totoong diwa na mga batas na binigay ni Moses at pinapairal naman ng mga taong simbahan noong araw, ng mga Parisiyo, ng mga Sadusiyo. Naunawaan nila ng higit kapag ang Panginoong Jesucristo ang nagpaliwanag. Nagkaroon siya ng interes. Kaya pilit niyang kinaabot sa kanyang paningin ang darating na Panginoon. Subalit, dahil maliit siya, umakyat siya sa puno ng sigamuro upang makita ang Panginoon. Pero, tingnan mo naman, siya naghahanap sa Panginoon na makita. Pero laking gulat niya. Nung mismo si Kristo, ang Panginoon natin, ang unang nakakita sa Kanya. At kilala pa kung sino siya. Kaya sabi ng Panginoon, Zaccheo, bababa ka dyan. Doon ako tutuloy sa inyo. So, dahil sa isang sikat na tao, magaling na mangangaral, kinikilala ng mga pangkaraniwang Hudyo, kahit tinutulig isa ng mga Sadusiyo. Sabi niya, opo. Doon nga si Kristo lumapit, pumunta sa kanyang kabahayan. At dahilan sa isang bisita na hindi basta-basta, kaya siguro nagpakain, may handaan, nagpahanda. Dahil ganoon naman tayo, kahit sa mga Pilipino
may bisita ka, isipin mo, estimahin lang mabuti. Estimahin sila na mabuti na walang masabi sa iyo bilang mga bisita mo. Kaya nangyari, inasikaso siya ni Sakeo. Pero, yung mga Hudyo, mga moralist na mga Hudyo, yung mga Saduceo, nagtaka. Oh, maraming tao ito eh. Masamang tao ito eh. Kung totoong mabuti si Kristo at ipinangaral niya mabuti, bakit nakikikain siya, nakikisalo siya doon sa mga makasalanan? Yun. Kaya, para sa mata ng mga Hudyo, hindi pwedeng lapitan yung makasalanan dahil madadamay ka. Para bang may communicable disease na kapag napadikit ka sa may tuberculosis, baka masingahan ka magkaroon ng tuberculosis. Barang may kitong, huwag kang dumikit sa balat na may kitong, baka magkakitong ka. Ganong sistema. Ang makasalanan, lalo't traidor, para sa mga Hudyo, para sa mga Saduceo, hindi dapat lapitan, hindi dapat kausapin. Dahil parang discarded na sa lipunan yung mga publikano noong panahon na yon. Pero, nung maulinigan ng ni Sakeo, yung babulong-bulong ng mga tao, tumayo siya. Sabi niya, Panginoon, kalahati ng kayamanan ko, bibigay ko sa mga mahihirap. At kung sino man dito sa inyo ang nadaya ko sa pangulikta ng buwis. Isipin mo, pinuno siya, siguro, nadaya namin, kasama ko ang mga ibang kolektors ng buwis, ay babalik ko sa kanila 4 na doble. Isipin mo. Kaya, siguro, palakpakan yung mga nadaya dahil may reward sila, 4 na doble. At yung mga mahihirap, natuwa din dahil makikinabang sila sa yaman na naipon sa loob ng ilang taon ni Sakeo at yung mga kasama niya. Kaya sabi ni Jesus, ngayon din sa araw na ito, sabi niya, dumating ang kaligtasan sa taong ito. Hindi naman kaiba dahilan si Sakeo, kahit na siya ay pinuno ng tax collector, anak din siya ng Abraham. Tuli din siya. Kasama siya sa bayan na pinangako ng Diyos sa panahon ni Abraham, na kasama doon sa singdami ng bituin sa kalangitan, singdami ng buhanginan sa dalampasigan, ang magiging angkan ni Abraham. Kaya, sabi ng Panginoon, nandito ako, hindi para gamutin yung walang sakit. Nandito ako upang hanapin ang mga nawawalang tupa ng Israel. Nandito ako upang magligtas sa mga naliligaw ng landas. Kaya, malinaw na sa panig ni Sakeo, hindi po lamang pinatuloy niya si Kristo sa kanyang tahanan. Higit pa doon, tumuloy si Kristo at hinayaan niyang tumuloy ng tuloy-tuloy sa kanyang puso. Kaya, nung tumuloy-tuloy si Kristo sa kanyang puso, iba na ang nangyari sa kanya. Nagising siya sa katotohanan na higit palang mahalaga ang kayamanang iimbakin para sa kanyang kaluluwa, para sa buhay na walang hanggan, kaysa kayamanang sa lupa na pwedeng kalawangin, pwedeng nakawin, pwedeng magkaroon ng amag, pwedeng madisporma balang araw. Pero ang kayamanang para sa kanyang kaluluwa ay higit na mabuti at mahalaga dahil para sa buhay na walang hanggan. Kaya isang ehemplo si Sakeo sa mga mayayaman na pwede magbago. Pwede magbago sa kanilang pananaw na sa halip na pagkamkam at walang tigil na pagkamkam ng mga kayamanan ng sanlibutan. Pero
payat naman, mahina naman ang inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya nga, sabi ng ibang mga pare, ay baka, maliban na lang sa stature ni Sakio na isang maliit na tao, pandak din siya sa pananampalataya. Pandak din siya sa pagmamahal. Pandak din siya sa pag-aruga sa mga nangangailangan. Pandak din siya sa kanyang pagmamalasakit sa kapwa. Lahat ng supposed to be mabubuting asal ayon sa itinanim sa tao na kalooban ng Diyos, pandak siya lahat. Pero nung siya ay nagising sa katotohanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu na umunang nag-imbita sa kanya upang magkaroon siya ng paghahangad na makita si Kristo, na siya rin naman talaga ang nakita, naunahan siya. Panawagan yon ng Panginoong Diyos para sa kanyang kaligtasan. Kaya napakahalaga na pag tayo po ay hinayaan natin mismo ang Panginoong Diyos ang siyang pumasok sa ating puso at hayaan natin siya maging sentro ng ating araw-araw na gawain. Ang kabutihan, ang kaayusan, ang kapayapaan ng damdamin, ang pagmamahal sa kapwa, ang pag-aruga sa nangangailangan, ang mangungunang bibigyan natin ng pansin sa araw-araw. At higit sa lahat, tandaan natin, kapag si Kristo ang ating inuna, lahat ng bagay ay kanyang idaragdag sa atin. Ang sabi nga niya, seek you first the kingdom of God and its righteousness, and everything will be added unto you.